Dr. Lorraine Badoy, ang alam ko po, mga kabansa, pagka stage 4 na ang cancer, hindi ako doktor, hindi rin ako ng doktor ng mga eksaminasyon katulad ni Tariela. Pero ang alam ko, kailangan na ng oncologist para i-excise yung cancer. Miski na sinong doktor, pagsasabi sa inyo niya. But I am coming from a position of competence. Why? Because I am a cancer survivor. Ako, noong 2006, mga kabansa, ako ay na-diagnose na may cancer. Walang pagdududa sa aking kaisipan na kung hindi ko ipatatanggal yun na nadapuan ng cancer, wala na po ako ngayon sa inyong harapan. Totoo po yan. 2006 po yan. That is what? 18 years ago? Binigyan pa ako ng Panginoong Diyos ng 20 years, 18 years para mabuhay, para humarap sa inyo, dahil pinatanggal ko yung cancer ko. Nagpa-opera ko, inalis yung organ na may cancer, at ako ay nasa harapan nyo ngayong araw na ito. Ang ating pong bayan ngayon ay meron ng stage 4 na cancer. Pero samantalang hawak nila ang poder, hawak nila ang kayamanan ng bansa, hawak nila ang kapangyarihan, ayaw nilang ipatanggal ang cancer na yan. Pero kayo ang magbimistulang doktor para kayo na ang mag-alis ang cancer na yan. Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Cancer! Yan lamang po ang aking nalalabang solusyon sa ating problema ngayon. Yun! At huhugot tayo ng karunungan, ng wisdom from the Constitution, because the Constitution has already provided for a solution. Yes! The Constitution has provided for a designated The survivor. Vice President is the legitimate successor to the office of the President when the President fails to discharge his duties and function. Noong ako'y matapos akong operahan, after 2 days nirelease na ako ng doktor. Ang sabi niya, Ado, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. Yan din po ang aabutin natin. Hindi na natin kailangan ang solusyon dahil yan ay nasa konstitusyon. Malinaw. Malinaw na in the case of death, incapacity, resignation, overdose, Betrayal of public trust.
o kudeta People power! o people power. Meron po tayong rule of succession. Yan po ay hindi spare tire. That is the wisdom of the people who drafted our Constitution. So our remedy, Mr. Nick Elman, is a constitutional remedy. Maraming salamat po. Mabuhay ka, Dr. Maglinawan. The right of the people to revolution! The right of the people to change this government is incumbent and sovereign upon the people. Pakinggan niyo po ito. Ang pagsisiwalat ng katotohanan sa gawa-gawang kasinungaling kwento ng mga flood control project at ipaliwanag ni Ma'am Lorraine ang tamang pagtingin dito. Sa opinion ko ng DFR at mga kababayan, halatang halata na nahuli na naman natin na nagsisinungaling si Bongbong Marcos, di ba? And nakita na naman natin yung character niya. Nagsasalita siya para pabida lang, pero walang laman. Kasi may mga naririnig ako, sabi nila, maganda yung speech kasi ang ganda ng pagkakalatag, di ba? So, oratorical contest, di ba? Tapos sinabi pa niya na, sabi pa nung iba, binigyan niya kami ng pag-asa. Okay yun. Mahalaga ang pag-asa. Pero meron bang pagsasandalan yung pag-asa na yon? Meron bang tinatayuan yung pag-asa na yon? 2 days later, nakuha natin yung sagot natin doon sa iniyayapang niya na 5,500 flood projects. Yung nangyari sa atin ngayon, hindi man lang extraordinary na typhoon. Simple lang yun. No, less than half yung usual na rainfall. Pero anong nangyari? Nakita natin na lubog ang Manila, ang Metro Manila. At nalaman pa natin na 1.4 billion a day ang ginagastos ng gobyerno supposedly para sa flood projects. So ano nangyari doon? Maliwanag, no? Maliwanag, corruption. Corruption to the highest degree. So, Eric can go into yung porsyento, etc., sa contractor, etc., di ba? Pero, ang gusto kong pag-usapan dito, ang epekto na ginagawa ng leadership ni Bongbong Marcos sa gobyerno at sa Pilipinas. Kasi nga, naalala ko kasi nung panahon ni President Duterte, nung nag-oath taking kami, 2 lang yung sinabi niya, 2 lang ang utos ko sa inyo. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi kayo ng maayos sa Pilipino. Nakita ko din na marami siyang binugbog sa harapan namin na mga magnanakaw. At si President Duterte, yung bahay niya ngayon, pareho ng bahay niya, kung kailan siya naging president, ganun pa rin. Walang nagbago. Diba? So, maliwanag, hindi siya magnanakaw. At paulit-ulit, araw-araw na ginawa ng Diyos na kumakain kami, sasabihin niya, ganito lang yung ulam namin. No, fried chicken, ay ko na lang yan, wala nga pansit, fried chicken, isang ulam lang. Tsaka may sabaw, may ganyan. Okay na yan kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. So, napakahalaga ng leader na ganyan. May moral authority at saka talagang oombagin ka niya kapag ka nahuli ka niya. So, ano nangyari under a leader na Marcos na mga magnanakaw? It emboldened, lumakas ang loob ng mga magnanakaw sa gobyerno. At anong nangyari? Ang pinaka mahihirapan dito, ang unang-unang tatamaan dito ay ang pinaka mahihirap. Bakit? Kasi wala naman sila yung magugutom, sila yung walang maayos na tirahan, etc., di ba? Okay, so dun sa flood project na yan, that's just one instance out of
so many instances ng walang kahihiyang pagnanakaw sa Pilipino. Kakaiba itong administrasyon na ito. Ang kakapal ng mga muka, walang kapasidad mahiya sa Pilipino. Kami noon kay PRRD, kasi kanon ang president namin, kahit na entitled ako mag-travel ng business class, never ko ginawa. Never, not once. Kasi dinukdok niya talaga sa utak namin. Hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Pampaluslos, hindi nyo pera yan. So dapat sa Marcos administration, napakaliwanag. Ang tingin nila sa gobyerno kanila. Sila may-ari ng gobyerno, sila may-ari ng Pilipinas, at yung pera na yan ay pera nila. So, yun ang malungkot na nangyari. Thank you, ma'am. Briefly, alam niyo mo ba ang nirelease na pondo sa MMDA alone for flood control, 785 billion pesos 2023 and 2024, at sa national government 544 billion. That means 1.3 trillion ang flood control project. Inaanod lang ng baha papunta sa bulsa ng mga kabataan sa gobyerno, at walang isang pag-order si Marcos Jr. na magpaimbestiga, kasuhan at ikulong ang mga kabataan na ito kasi may go signal nila. 1.3 trillion pesos flood control project pa lang po ito, mga kababayan. Yun din po ang kanilang pananagutan sa EDCA sites na ito. Ang sabi nila, hindi na ito lalawak, ngayon gagamitin pa, gagawing 25 EDCA sites para itago ang armas nuklear at mga missiles ng Estados Unidos. Kaya tayo nandito ngayon. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Yan ang totoo. Maniningil ang mga mamamayan.